Narito ang Senior Middle East Correspondent na si Ariel Oseran at Security Analyst na si Jonathan Regeb. Welcome sa inyo dalawa. Ariel, magsimula tayo sa iyo. Ano nga ba talagang sinasabi ng RGC dito? Naglalatag ba sila ngayon ng bagong kondisyon na hindi pwedeng targetin ng Israel ang timog ng Lebanon? Oo, sinasabi nila na sa kanilang panig na ibigay na nila ang kanilang tugon sa pag-atake ng Israel sa Beirut. At para sa kanila, tapos na ang kanilang operasyong militar. Kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang pag-atake, lalo na sa Timog Lebanon, hindi nila binanggit ang Iran, kundi Lebanon ang target. Sinabi nila na kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang mga pag-atake, kaya dapat itigil ng Israel ang kanilang putukan saan man ayon sa mga Iranian, kabilang na sa timog ng Lebanon, at kung magsasagawa pa rin ng pag-atake ang Israel doon, magiging mas matindi ang kanilang magiging tugon. Ngayon, masasabi natin na may mga ulat sa Lebanon tungkol sa mga pag-atake ng Israel sa lungsod ng Tyre sa timog ng Lebanon. Sinusubok ng Israel ang bagong equation na itinatatag ng Iran para limitahan ang kalayaan ng pagkilos ng Israel. Hindi lang sa Iran, kundi pati na rin sa buong Lebanon. Hindi lang sa Beirut, kundi pati na rin sa Timog, Lebanon. Kaya ang nakikita natin dito ay ang Iran sa pananaw nila, tapos na ang round na ito at sinusubukan nilang ipakita na sila ang nagdidikta ng takbo ng mga pangyayari. Ngunit pinapatunayan ng mga aksyon ng Israel sa pag-atake ngayon sa Timog Lebanon na hindi yun totoo. O Jonathan, kaya bang tanggapin ng Israel ang ganitong sitwasyon? Hindi ito matatanggap dahil una sa lahat, hindi nito matatanggap na ang Iran ang siyang nagpapasya. Sa totoo lang, bago pa man ito mangyari, mahirap na talagang sitwasyon. Kahit nung una pa, hindi na matanggap ng Israel ang kondisyon. At nakita natin na sinabi ng Israel na subukan ito. Sinasabi ng Israel na hindi katanggap-tanggap na hindi sila makaatake sa Dakya, kahit alam nilang maaring magdulot ito ng pag-atake mula sa Iran. Para sa Israel, ang lahat ng ito ay napapaurong ng husto. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa nakaraang 2 taon o higit pa. Nagpatupad ang Israel ng iba't ibang pag-atake sa buong Lebanon. Sa kapitbahayan ng Dahi, pinatay si Nasrallah. Ang buong operasyon ng BPRO, lahat ng nangyayari sa buong Lebanon sa Beirut, nanahimik ang Iran. Walang pagkakaisa sa mga front. At ngayon ay meron na. At ito ay isang bagay, ito ay tagumpay ng Iran. Dahil sa ngayon, kahit papaano, magkaugnay na ang front ng Beirut at ang front ng Iran. At pati na rin ang front ng Yemen para sa bagay na yan. Ang unang sirena na tumunog dito sa Tel Aviv, sa lugar ng Tel Aviv ngayong umaga, ay dahil sa isang misil mula sa Iran. Kaya naman nagawa ng Iran na pag-isahin ang mga front na ito. At kung sakaling ang Dahiya na kapitbahayan sa Beirut ay maituturing na espesyal pagdating sa mga pag-atake, hindi kayang tanggapin ng Israel ang isang bagong formula na nagsasabing hindi maaring umatake ang Israel sa Timog Lebanon. Ano ang susunod? Gaza, West Bank, pag-atras ng lahat ng puwersa mula sa Lebanon, mula sa Syria, ito ang mga bagay na mahalaga para sa seguridad ng Israel. Walang garantiya na hindi ka haharap sa bagong kondisyon mula sa Iran, kahit sundin mo ang kasalukuyang kondisyon nila. Nangyayari na ito ngayon, kaya ang sagot sa tanong mo ay hindi. Hindi ito matatanggap ng Israel at sinusubukan na ito ngayon. At ipinapakita rin ito ang kumpiyansa sa sarili ng mga Iranian kahit sa ngayon, marahil dahil sa sitwasyon sa Gulpo at pati na rin sa kasalukuyang kalagayan ni Pangulong Trump sa US. Ariel, habang nag-uusap tayo, may ulat ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Israel sa Tyre at iba pang bahagi ng Timog Lebanon. Ano ang impormasyong natatanggap natin? Oo, ilang lugar. Tyre, Bujashmali, at iba pang mga lugar sa timog ng Lebanon. Nangyari ito matapos ang ultimatum ng Iran na kung magsasagawa ng pag-atake ang Israel saan man, kabilang na sa timog ng Lebanon, magbibigay ang Iran ng mas matinding dagok. Kaya na yon, talagang hinahamon ng Israel ang banta ng Iran. Ipinapakita nila ang kanilang paninindigan, ang kanilang posisyon, na sa tingin ko ay ikinagulat ng marami na sumusubaybay sa sitwasyong ito. Malinaw, gaya ng sabi mo, mas pinatapang ang rehimen na ito.
May ilan pa ngang nagsasabing lasing na sila sa kapangyarihan. Pakiramdam nila ay sila ang nagwagi at may kalamangan matapos ang mga pangyayari ito. Bakit kaya na yun nila pinag-uugnay ang dalawang panig na ito? O posible din pati iba pang panig sa hinaharap. Pero noong panahon na yon, nang pinatay ng Israel si Nasrallah, hindi man lang sila nagabala na tumugon o kahit papaano ay hindi agad-agad. Noon meron silang estratehikong pasensya kay kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. Sa ngayon, nakikita natin ang isang bagong rehimen na makitid ang pag-iisip na mas madaling magpasimula ng gulo. Masasabi mong trigger-happy pa nga na kung dati kapag inatake mo ang Iran, maghihintay sila ng tamang panahon bago tumugon. Ngayon, nakikita natin ang Iran. Wala nang estratehikong pasensya, pero may isa pang dahilan pa. Nakikita natin ngayon ang kabiguan ng estratehiya ng Iran sa paggamit ng mga proxy. Ang singsing ng apoy na nais itatag ng Iran sa paligid ng Israel gamit ang mga Arabang proxy na umaatake sa Israel upang manatiling hindi kasali ang Iran sa labanan. Kabaligtaran ang nangyayari ngayon. Imbes na proxy ang lumalaban para sa Iran ang lumalaban para sa mga proxy nito. Alam nito na kung hindi nito susuportahan ang Hezbollah at pababayaan nito sa kapalaran nito, magiging katulad ng nangyari sa Hamas ang mangyayari rito, na halos hindi na isang salik sa proxy na pananaw na ito. Kaya ang Iran, habang sinusubukan nitong ipakita ang lakas at pakiramdam nito, ay kumikilos ito mula sa posisyon ng lakas. Sa totoo lang, ay sinusubukan nitong iligtas ang kakayahan ng mga proxy nito. Ngayon, ang Iran na mismo ang nagtatanggol sa mga proxy nito, hindi na kabaligtaran.